Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus May manifestation reading. Ano po yung dapat yung asahang darating sa inyo at kung paano nyo po makukuha ang inyong manifestation. So let's begin. But first, mga Aquarius, ihanda mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron po kayo pang malakasang one question, hawakan nyo po yan at sa dulo, atin po yung babasahin. Okay? Let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Aquarius ang mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month. Beautiful. Siya nga pala mga Aquarius, salamat po ha sa lahat po ng mga hindi nag-i-skip ng ads, sa lahat po ng likes, comments, lahat po ng mga patuloy pong sumusuporta sa atin, every single upload natin. Thank you po. Yan lang po yung tanging paraan to support me every time po na meron tayong libreng reading. I-click nyo rin po yung notification bell para ma-notify kayo every time po na meron tayong uploads. So keep on liking, keep on commenting, and thank you for not skipping the ads. So, in the background of your reading, meron kang the Ace of Wands. Si Ace of Wands dito, Aquarius, you are actually sometimes manifesting for something new. Ramdam ko dito may nag-manifest ng bahay, may nag-manifest ng bagong trabaho, or makalipat, I'm seeing transition. Meron sa inyo nagdasal lang ng solusyon para sa isang problema. You have prayed for something to arrive this time. You are also actually asking for guidance dahil meron sa inyo merong plano or merong idea and you don't know kung paano siya i-execute. Kaya you're waiting for a sign. You're waiting for guidance kung paano siya gagawin at kung ano yung hinihintay mong go signal para matupad siya. You're asking for many manifestation this time. Ramdam ko dito yung humihiling ka ng sign kung itatawid mo ba o kung gagawin mo ba siya. May ganun ka. But this time around, you need to be excited because there's something new na darating para sa'yo. At narinig ko, ito ay hiniling mo. Pinagdasal mo to nitong nakaraan lamang. So congratulations, okay? In your core energy, meron kang the Queen of Wands. The Queen of Wands is you doing what you want. Accomplishing what makes you happy, what makes you fulfilled, what makes you satisfied. Ngayon, parang medyo sociable ka. You meet a lot of people. Maaaring different client yan or different customers or you're dealing with a lot of people. At nakita ko dito na this month, your power is with the crowd. Your power is to deal or connect and meet a lot of people. Sabi dito ng iyong spirit guides, huwag mong baguhin kung sino ka. Huwag mong ikahiya kung ano man yung presentasyon mo sa ibang tao. If you love who you are, that is the best way for you to really show other people kung paano ka makipag-communicate, kung paano ka makitungo, kung paano ka humarap. Because that is your biggest asset, yourself. No? So ngayon, sabi dito, keber ka na, sa sasabihin ng ibang tao, you will just do what you need to do. And everything will go smoothly after that. Okay? Queen of Wands, you have the Five of Pentacles. Meron kang 5, hindi tuna, hindi sardinas, kung hindi pagbabago. Sabi dito ng yung spirit guides, dahil sa confidence mo, dahil sa love mo for yourself, magbabago na yung struggle mo this time. Siguro iniisip mo, bakit ganon walang tumutulong sa akin? You feel so abandoned. You feel like nobody is helping you. You feel like, bakit ako yung mag-isa sa bagay na ito? Ako parati yung nag-iisip ng paraan. Ako palagi yung nag-iisip ng lusot or ng diskarte. Pero sabi dito, yan ang strength mo eh. Diyan ka magaling eh. Sa pagiging maparaan, imaginative, you're very innovative, you're very original, and sometimes revolutionary.
Magaling ka maghanap ng kakaiba or makabago or uniquely appropriate way para sa'yo. So kung ikaw man daw ay nahihirapan ngayon, just be confident, talaga malalagpasan mo tong struggle na ito. Kahit walang tumulong, kahit walang gumabay, kakayanin mong lagpasan ito. Okay? So mga Aquarius, ano po yung minamanifest nyo this May? I-comment nyo po sa ating comment section kung ano yung mga hinihiling mong gusto mong dumating ngayon. Comment down below, mangyayari yan para sa'yo. Okay? In the area of what you need to stop blocking you, you have the High Priestess. Sabi dito ng yung spirit guides, marami kang question tungkol sa maraming bagay. At minsan, kapag hindi mo alam ang sagot, hindi ka tumutuloy. O pag malabo, bumibitaw ka kaagad. Kahit na alam mo kung gaano siya kaganda, kahit na alam mo kung gaano siya ka-valuable para sa'yo in the long run. You want assurance, you want clarity, you want meron ka mapanghahawakan. Pero sometimes, the answers won't come immediately, di ba? So we should be having this intuition na kapag alam mong para sa'yo, ilalaban mo. Kahit na wala kang katibayan, wala kang pruweba, o wala kang mapanghahawakan. But if you know na para sa'yo yan, if you know na kaya ko to, magagawa ko to, ilaban mo. Okay? Yun minsan ang pumipigil sa'yo eh. Yung kapag wala kang mapanghawakan, ayoko na lang, wag na lang. Pero minsan may mga laban talaga sa buhay na kahit hindi ka sure, kahit hindi ka ready, you have to fight. 'Di ba? So kulang ka doon sa mga yon. Pinapaunawa rin sa'yo ng yung spirit guides na minsan you need to trust what you feel. You need to trust your own judgment sa mga bagay-bagay. Itutuloy ba o hindi? Kaliwa ba o kanan? Minsan alam mo sa loob-loob mo ang sagot. Okay? High Priestess, you have the 9 of Cups. Alam mo na Aquarius, pag lumalabas to sa aking reading, time na for you to make a wish. So ngayon, pumikit ka na dyan. And then, i-wish mo na yan para sa'yo. Okay? So, nasa blockages mo, si 9 of Cups, confirming our High Priestess. Sabi dito, lalo kang nahihirapan dahil sa tuwing hindi mo alam ang gagawin mo kung paano puntahan or paano ma-achieve yung goal mo, lalo kang nawawalan ng gana or nawawalan ka ng amor sa kanya. Sabi dito, your inner knowing, your inner knowledge will help you achieve your goal. Kung alam mong kaya mo, gawin mo. Kung alam mong gusto mo, ipaglaban mo. No? Kahit pa maraming sumasalungat or maraming may away, o may ayaw rather. Pero kung yan talaga ang gusto mo, you need to fight for it. Because you believe. Importante naman dito na you believe on your wish. You believe on what you want. And that is the baseline para abutin mo siya. Okay? So, mga Aquarius, para mabasag natin tong blockages na to, write down your lucky number. Isulat nyo po sa ating comment section ang lucky number mo, yung mga inaalagaan mong number. It will destroy or it will dilute itong blockages na to para sa'yo. Okay? In the area of what you need to do, meron po kayong the 5 of Pentacles. Meron talagang change o pagbabago. Aasahan mo this time na kung ano man daw itong mga struggles mo or mga sufferings mo, it will end soon. Okay? Makakaisip ka ng magandang paraan para ito ay magkaroon ng magandang resulta. Okay? Sabi dito, minsan huwag mo nang i-big deal pa, Aquarius, kung saan ka mahina. Sabi, gamitin mo yung kalakasan mo, gamitin mo yung power mo para manalo ka sa struggles na ito. Example, kung nag-i-struggle ka ngayon sa pera, alamin mo kung saan ka magaling. Ay, magaling ako magluto, magaling ako gumawa ng mga ulam. So what if magbenta tayo ng ulam dahil doon ka magaling? So may solve na yung iyong problema sa pera. Or if you're thinking na mahina ka sa
sulat-sulat, so baka magaling ka naman sa presentation, no? So, hanapin mo kung saan ka magaling. Yun ang i-amplify mo para nang sa ganon makalagpas ka sa problema mo or sa struggle mo this time. Okay? Clarify natin to. The Six of Wands. Sabi ng yung spirit guides, if you could just walk past this issue. Alam mo, hindi naman ito ang unang problemang dinanas mo, di ba? Hindi naman ito ang unang struggle na na-experience mo. Pero sabi dito ng yung spirit guides, kung na-survive mo yung mga bagay noon, kayang-kaya mo mag-survive yung mga bagay ngayon. No? Huwag mo nang isipin pa yung puna, yung judgment, or sasabihin ng ibang tao. Just do your best. Focus ka lang sa yung business, mag-focus ka lang sa mga gusto mong gawin, and talagang nakatutok ka doon, you will meet the successful outcome sa pinaghihirapan mong ito. Alam ko nakaka-pressure. Maraming tao ang nakatingin. Marami ang gustong makita ko magagawa mo ba o hindi. Pero dito, takpan mo ang tenga mo, takpan mo ang mata mo. Just do your best. Because that is the only way para makalagpas tayo sa ating mga struggles. Okay? In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Tower card. Si Tower card, sabi dito, huwag mo nang kontrolin yung mga nagbabago. Siguro napansin mo yan sa buhay mo. May mga nagbabago, pwedeng schedule, pwedeng friendship, pwedeng sa trabaho, pwedeng routine, madali ka nang makatulog ngayon, madali kang mapagod, o kaya madali kang matamisan sa mga bagay-bagay pero favorite mo ang dessert. You have to accept what is changing in your life. Halimbawa, itong mga itong mga group of people na ito na talagang close friends mo, no? Pero ngayon parang ayaw mo nang sumama sa kanila, parang hindi na kayo jive, parang hindi na kayo close. You need to accept that those things are changing. O halimbawa, ngayon talagang ayaw mo na pumasok sa opisina, sabi mo, end na of that career, ready na akong itayo tong aking flower shop, no? Yung change po sa buhay mo ay inevitable. Ibig sabihin, hindi siya mapipigilan, hindi siya makokontrol. Kaya kung ano man yung mga nagbabago sa buhay mo, hayaan mo because it will lead you to your new beginning. Okay? Merong bagong simula, bagong lugar, bagong career, bagong galawan, bagong mga pagkakaabalahan. Okay? Kaya sabi dito, daanan mo yung pagbabago. Be confident and be strong enough, especially with the changes with the 5-5, di ba? Kayang-kaya mong daanan yan. Kayang-kaya mo yung mapanghawakan. Tower card, the full card, yes. Kakabit ng change ay ang ending. At ang ending, ang kasunod niyan, ang kakambal niya ay bagong simula. Kaya kung meron mang magbabago, matatapos, or mag-iiba, asahan mo na papasok ka na sa mga bagong bagay. Kaya nga sabi ko sa'yo, ma-excite ka. Huwag kang matakot to start from scratch. Huwag kang matakot na, alam mo yun, bumalik sa isang bagong simula. Because this new beginning is your chance for something better. Kaya alam ko meron sa inyo malungkot pa or talagang dinadamdam pa kung ano yung nangyari in the past na mga pagbabago. Pero ganoon talaga. We have to embrace the newness. Alam ko malabo, marami kang question, marami kang hindi naiintindihan ngayon at marami kang takot. Pero sabi dito, have faith. Manalig sa Diyos. May dahilan yung mga pagbabago. May dahilan yung mga nawawala. May dahilan yung mga natatanggal. Because you are now entering a new phase of your life. Okay? In the area of what's coming in, you have cleansing waters, purification activates vibrant life force. Sabi dito, gamitin mo ang tubig bilang water therapy mo. So pag naliligo ka, pakiramdaman mo na dinadala ng tubig pababa lahat ng negativity, lahat ng pain, suffering, sama ng loob, and everyday, gawin mo yan everyday, it will replenish not just your body, but your mind and soul too. So every time na maliligo ka, whether sa banyo, sa ilog, sa dagat, o kaya sa pool, you can use that as your therapy para gumaan ng pakiramdam. Okay?
In what's coming in, meron po kayong the Knight of Wands. Nako, a very, very exciting opportunity ang darating sa'yo this month. Whether nandyan na yung go signal para gawin yung isang trabaho, or nandyan na yung bagong kliyente, o kaya naaprubahan yung iyong visa, no? Talagang makakalarga ka na. So wait for your call, text, email, or sa GC mo, mag-abang-abang ka, kaya yung phone mo, parating dapat yan ay kadikit mo at saka full charged para kung ano man yung balitang darating, agad-agad mo siyang maasikaso. So, sabi dito ng yung spirit guides, just enjoy the process. You don't need na seryosohin masyado o laliman masyado yung gagawin mo dito. Just do your best at namnamin mo yung mga magagandang bagay dahil balang araw, mapapalingon ka na lang na parang, wow, I did that. I let myself experience that and look at you now. Parang ganyan. So, huwag mong limitahan ang sarili mo. Kapag dumating, grab it. It will lead you to your brand new life. Okay? The Knight of Wands, the Page of Wands. Yes, sabi dito, huwag aatras. Huwag kang aatras. This is something good. A new adventure, a new life, a new beginning. Talaga namang ang dami mong positive wands dito. Meron ka pang 6 of Wands. Talaga namang victorious outcome. No? So kung meron kang yayakapin ngayon na mga bagong bagay, maaari ding bagong love life or bagong pagkakataon, this is your chance para idiretso or ikonkreto yung daan mo for something better. So asahan mo this May, June and July, tatlong kakadikit na buwan na ito, talagang super busy ka sa mga bagong gagawin mo. This will lead you to the transformation of your good life. Congratulations! In your divine messages, meron kang work through your fears. Kailangan mong lagpasan at kailangan mong asikasuhin yung mga takot mo nang sa ganon hindi na makasira sa iyong diskarte. Some of you ay talaga namang very fearful of something. Kahit wala pa naman, kahit hindi ka pa sigurado, nauuna yung takot mo. So, this is the right time for you to harness that courage, harness that love for something, use your passion, at palagi mong isipin kung para kanino ka ba nagsusumikap ng ganyan. Kapag naalala mo kung para kanino yan, gaganahan ka to do more. Okay? In your divine messages, meron kang the King of Cups. Si King of Cups, sabi dito, kalmado ka lang. Relax ka lang this month. Okay? You don't need to rush anything. Your emotions should be controlled. Okay? Halimbawa, bigla-bigla ka na inis kasi mahaba ang pila. Bigla ka na lang mag-walk out. Sabi mo, ayoko na. Pero malapit ka na sana doon sa pila. O halimbawa, meron kang kliyente. Tapos makulit siya, medyo paiba-iba ang isip niya. Bigla ka nagsungit dahil nainis ka. Tapos sabi ng kliyente, ayoko na. Bigla siyang nag-withdraw doon sa kanyang binibili sa'yo. Diba? So, make sure this time, Aquarius, you have a long, patient, and understanding emotions. Do not let your emotions drive your life. Utak ang pairalin. Okay? King of Cups, you have the Queen of Cups. Wow, King and Queen. Like I've said kanina, maaaring makatagpo ka this time ng soulmate match, no? Congratulations. You'll be going on dates para sa mga naghahanap dyan ng partner. Congratulations. Pero sa mga may partner na, sabi dito, kailangan magtulungan kayo. Sabi, kailangan meron kayong heart-to-heart talk. You understand each other and you know the needs of each other. No? Hindi pwedeng ikaw lang dapat intindihin. Dapat intindihin mo rin siya and vice versa. Sabi dito, you need to really follow your heart when it comes to your happiness, but at the same time, control your emotions. Minsan sobrang saya mo, kaya parang napapadecide ka kaagad, o sobrang galit mo, kaya napapaimik ka ng kung ano-ano. You need to make sure na aware ka sa iyong nararamdaman in order for you to not complicate a lot of things. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang Turkey. Someone is behaving stupidly. Nako, meron daw pong tao sa buhay mo na super engot-engot. Either wag mo nang pansinin para hindi ka maapektuhan or konyatan mo.
Either of the two, you have to handle this person. But kung talagang ayaw mo masira ang araw mo, hayaan mo siya. Let that person learn their lesson. Okay? You also have older man, lalaki daw po na medyo may edad sa'yo, baka tatay mo, lolo mo, tito mo, or katrabaho mo, o kabarangay mo, na medyo malapit sa'yo na may edad, may concern daw sa kanya, kausapin mo. You have rose, romances in the air. Yes, sabi ko nga sa inyo, kanina ko pa nakita here, paglapag ni Page of Wands, talagang some of you ay merong ide-date na bago. No? So congratulations. But for some na hindi naman tatanggap ng bagong karelasyon o magpapapasok ng bagong love life, kung ano man yung romansang meron ka sa buhay mo, it will be good this time. Okay? You also have fox, shrewdness, and resourcefulness, especially in business. Tinatawag ka dito, Aquarius, na maging matipid. Talagang bantay sarado mo ang pera mo, budgeting mo, ang negosyo mo, ang ipon mo, to make sure that everything is running smoothly this month. Okay? In your fortune, meron kang the Ten of Pentacles. Si Ten of Pentacles, sinasabi dito, Aquarius, ng iyong spirit guides, to really make sure na ikaw ay sigurado na sa mga bagay na gagawin mong long term. This is a success money. Success blessing ito. Nasa fortune mo pa man din. Many of you this month talagang maaasikaso mo na yung mana. Maaasikaso mo na yung property na pinaghati-hatian or balak ibenta or balak bilhin. Meron sa inyo balak magtayo ng sariling negosyo. This is long term. Talagang pinaplano mo na maganap siya or naghahanap ka ng bagong bahay, pwedeng ganyan. And this month will be a guaranteed success for that. No? Sa mga may trabaho po dyan, asahan mo, regular or permanente na yung job. Some of you ay talagang lalago ulit this month yung iyong negosyo. Matibay na ito. Umuulan talaga ng grasya at dire-diretso. For many of you, nakita ko dito, usapin talaga ng naiiwang property. Meron ako nakita na sa wakas, masosolve na at makukuha mo na yung parte mo, kaya makapagsimula ka na. For others, talaga naman jackpot idea ito. Tandaan mo, jackpot idea ito dahil meron ka maiisip na isang diskarte or isang endeavor, maaring sa negosyo to o sa trabaho, na talaga namang magbubukas ng swerte mo moving forward. Congratulations. Ten of Pentacles, the Nine of Wands. Nine of Wands, all about your hard work. Sabi ng yung spirit guides, matagal mo tong pinagsumikapan, matagal mo tong inisip o pinagtrabahuhan, at parang this time around, ibibigay na. This time around, talagang nandyan para sa'yo. So parang sulit lahat ng pagod, sulit lahat ng inasikaso mo, sulit lahat ng iniyak mo, because you will reap the good harvest sa mga bagay na ito. May nag-manifest sa inyo ng bahay, nakita ko dito yung bahay. May nag-manifest ng sari-sari store or talagang negosyo na malapit sa bahay. This will be your sign. Congratulations. In the area of your near future, antabayanan mo 2 weeks or 2 months after watching this video, you have the Two of Swords. Magde-decide ka na about your idea. Sa mga bagong gagawin mo, sa mga bagong plano mo sa buhay, ramdam ko dito na makakabuo ka na ng isang permanente at talagang matibay na choice. So, sabi dito ng yung spirit guides, paano mo daw malalaman kung tama yung choice na yan? Kapag payapa sa'yo. Kapag you feel like magaan, you feel like hindi pa iba-iba yung gusto mo or talagang walang pagdadalawang isip, that is the right choice because your heart and your intuition is telling you. Two of Swords, the Eight of Cups. Okay, sabi dito meron ka ng iiwanan. Meron kang pipiliin na bago. Kasi parang gusto mo nang mahanap yung kasaganahan, gusto mo nang mahanap yung permanenteng trabaho, or gusto mo na ng siguradong outcome na hindi ka na mangangapa bukas o makalawa, no? Gusto mo ng sigurado, gusto mo ng secured na outcome. Kaya ngayon, you are making a choice. Kasi balak mo nang iwanan yung isang bagay, lugar, or tao o sitwasyon na alam mong wala nang saysay sa'yo at hindi na parte ng movement ng buhay mo.
So, kita ko dito yung katapangan mo to leave something behind and chase other things. At talaga nakita ko dito, you're gonna be happy with this choice. Congratulations. Ang missing puzzle piece sa buhay ni Aquarius, ano yung kulang na kulang para talagang makuha mo na yung manifestation mo? Sun card. Wow! Sabi dito, kulang ka sa enlightenment, pagkaliwanag tukol sa plano mo. Para once na malinaw sa iyo yan, ilaban mo. Because Sun card is really a sign of good news. Magandang balita, magandang outcome, maganda at successful na pagkakaabalahan in the future. Sabi dito, kulang ka rin sa kumpiyansa sa iyong sarili. Minsan, puro nega ang iniisip mo. Sa panahon to, for you Aquarius to be positive thinker, to really fight and enjoy because something good is about to come para sa'yo. Clarify natin, Sun card, the Queen of Wands. Dalawang beses tumabas si Queen of Wands. Sabi dito, if you think positive and walk confidently, magagawa mo kahit ano. Malaya ka. Nobody can stop you from getting this jackpot energy. Okay? Kayang-kaya mo yan ipaglaban mo. You're really on the path of success. Ang kailangan lang dito, bukas ang isip, positibo mag-isip, at talaga namang malakas ang loob. Okay? So Aquarius, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Mabilisan lang to. Close your eyes and concentrate on this question. Inhale and exhale ang answer sa question mo. You have the Magician card, the Hierophant, and the Ten of Wands. At the bottom, you have the High Priestess. May tatlo kang major arcana here telling me that this question can change your life in a very, very big way. No? So, sabi dito, pagkatiwalaan mo, Aquarius, ang iyong intuition. You know in your heart, in your mind, what you need to do with your question. Time ito para pagkatiwalaan mo ang nararamdaman mo at ang sarili mong judgment. Hindi judgment ng iba, hindi judgment ng magulang, kundi sa'yo. Okay? Now, sabi na yung spirit guides, you really need to understand na kung ano man tong gagawin mo, it requires hard work. Okay? Walang madali dito, walang swift or walang mabilis sa paraan, parang ganyan. Sabi ng yung spirit guides, you need to climb the steps in order for you to achieve kung ano man tong minanifest mo. Because you're manifesting something and you're telling yourself na ready na ako, kaya ko na, pero teka, kaya ko ba talaga? Maganda ba yun? Para sa akin ba talaga yun? You're questioning your position maybe because you're seeing kung gaano siya kahirap. Pero sabi dito, kung maniniwala ka lang na kaya mo, you have the Magician card here, you have the power to make it happen. Kaya mong akyatin yung ladder ng proseso patungo sa gusto mo. You just need to open yourself and commit. Hierophant is a card of commitment. Mag-commit ka dito, umaksyon ka, make it happen, and give your hard work para dito. Because you can. Magagawa mo, ma-accomplish mo, mapapasayo. Minanifest mo yan, kaya dapat paghirapan natin, ipakita natin kay universe na talagang ready tayo for the blessing na ito. Okay? So Aquarius, yan po yung isang tanong, isang sagot. Kung question mo yes or no, the answer is yes. Kayang-kaya magagawa para sa iyo yan. You need to make it happen. Okay? So ito rin po ang inyong May manifestation reading. Saan po kayo naka-resonate? Comment below, babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga mahal kong Aquarius this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.